Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag, 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 Ayun. Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Kamusta naman ang inyong pagninilay-nilay? Ito na naman po tayo, ang pinakawalang kwentang vlogger sa balat ng YouTube. Buhay na naman. At ito na naman, tayo na naman ay mananalasa. Matapos tayong manahimik ng Biyernes Santo, ito. Wala naman si Jesus, patay naman si Jesus pa. Pwede na siguro tayong mga urat, Pwede naman siguro, no? Hindi naman yung mga kapitbahay namin inuman ng inuman. Sabi nila, bakit kayo nagiinuman? Bawal. Walang iya, kaya daw sila nagiinom dahil nagluluksa daw sila. Dahil daw namatay na si Kristo at nagbuwis na naman ang kanyang buhay. Sabi ko, mga loko-loko talaga kayo, ha? Oo, mga bisit talaga kayo. Ginamit nyo pa ang pagkapako ni Kristo sa Jesus sa krus, ha? Para lang dyan sa mga bisyo nyo, ha? Oo. Yung iba naman dyan, baka naman porket akala nyo patay si Kristo, mabubuhay bukas pa. Sa linggo ng pagkabuhay pa mabubuhay yung si Jesus. Baka memya, gawa kayo ng gawa ng kasalanan ngayon, ha? Oy, masama yun. Sino nililista yan? Si Kristo lang nagpahinga, nag-day off lang ng 3 araw. Nililista yan ng mga anghel, yung mga ginagawa niyong mga kabulastugan, ha? Ang iba dyan, ang bababae. Yung iba, nalalalaki. O baka yung iba dyan, kain na ng karne, na buhay. Masama yan. Mga walang hiya kayo, ha? Mga wala kayong modo. Akala nyo, hindi na yan makikita. Makikita yan. Nililista yan, mga loko-loko kayo, ha? Baka mamaya niyan. Sige kayo. Yun nga yung istorya ng langit at impyerno, di ba? Narinig nyo na ba yun? Yung istorya ng langit at impyerno. Narinig nyo na ba yun? Yung istorya na yun? Meron daw isang congressman. Meron daw isang congressman namatay. Tas nung namatay yung congressman, pumunta siya sa langit. Ang kapal ng mukha, dumiretso siya sa langit. Dumiretso siya sa langit. Pagdating niya doon sa langit, mga bossing, hinarang siya ni San Pedro. Sabi ni San Pedro, hoy, wait lang, nagawa mo dito. Hindi, papasok na ako sa langit dahil namatay ako, sa sobrang kaswapangan ko sa pera. Sa sobrang kakurakutan ko, namatay ako. Kaya papasok na ako dyan. Sabi niya ganyan. Pagdating daw niya sa langit, sabi ni San Pedro, hindi pwede, ano ka ba? Hindi pwedeng basta-basta ka dito pumasok sa langit. Ganito gawin natin. May chance ka para bumoto. May chance ka para bumoto, ha? Hindi bibigyan kita ng demokrasya dahil kayo dyan sa Pilipinas, wala naman kayong demokrasya dahil mga buwisit kayo. So dito sa pag namatay ka, bibigyan kita ng demokrasya. Bibigyan kita ng mamili, ha? Mamimili ka kung saan mo gusto. Kung sa langit ba o sa impyerno. Ayoko doon sa impyerno. Gusto ko nga dito sa langit. Kahit na dito mo gusto, bibigyan pa rin kita ng pagkakataon para makita mo talaga, maranasan mo kung ano ba ang mga makikita mo doon at makikita mo dito, para makita mo pa din.
O at ikaw ay sa sarili mo mag-decide ka talaga. Boboto ka. Lalagay mo sa may bilog na hugis itlog. O langit o imperno. O di ba? O sige na, sige na. O sige, basta ano ka lang dyan. Punta ka lang doon sa baba, 24 oras ka doon. Tapos 24 oras ka na sa langit. Sige ha. Tapos mamimili ka pagkatapos. Election day na noon. Pagkatapos. O sige, sige. O doon ka muna sa baba. O pinindot niya na ngayon yung yung elevator, yung letter I, impyerno. Di papunta siya ng papunta sa impyerno. Ang lalim, ang layo. Pero nararamdaman niya parang ang ganda. Parang mabango, amoy hotel. Oo, tapos parang amoy lechon. May mga ganun, sabi niya, baka nililechon na yung mga tao kaya amoy lechon. Pero hindi, amoy sibu lechon eh. Ganito yung mga kinakain ko nung magnanakaw ako sa gobyerno eh. Kaya alam na alam ko yan. Oo, pag ano daw niya, kling, impyerno, letter I. Pagpasok niyang ganun, merong, kagad, karton-karton na pera, yung mga ninakaw niyang pera. Nung siya ay, congressman pa, nandoon. Oh, ang dami. Uy, sabi niya, ito yung mga nakulimbat ko ah. Ito yung AKAP, yung AX, tsaka ito yung tupad ah. Sabi nila hindi daw nadadala sa, sa kabilang buhay yun. Dito pala sa impyerno na pupunta yun. Pag galing pala sa impyerno, sa kasamaan yung pera. Pag napunta ka sa impyerno, kasama mo pati yung pera mo. Ang galing. Oh, ayun na. Oh. Kinuha niya ngayon yung pera. Nakalagay pa yung pangalan niya eh. Congressman Kolokoy. Nakalagay doon. So, akin to lahat. Sabay, pagpasok niya ganyan, ang daming mga benta-tindahan ng relos. Patek Philippe, Rolex, Audemars, Jacob & Co, mga Richard Mille. Ang lupit, so pasok siya kagad. Sabi niya, bili ko relos. Uy, sabi nila wala daw wala daw material na bagay sa kabilang buhay. Utsan, dito rin pala eh. Teka, meron pang doon. Meron pang Ferrari doon. Oh, pagdating doon, Ferrari. Bili siya. Ipapabulletproof mo ba, sir? Kong, papabulletproof mo pa? Hindi na. Wala nang patay na ako eh. Hindi na ako natatakot mamatay. Patay na ako eh. Gamitin ko to rito. Ang dami tapos lahat ng mga kasamahan niya na mga namatay na rin na mga kongresista, senador, ando doon din. Tsaka yung mga kasama niyang mga kontraktor na mga magnanakaw. Nandun sila lahat. Reunion. Uy pare, yung nakita nyo, kakapal pa ng kwintas. Uy pare, kamusta? Ang ganda pala dito. Oo, ang ganda dito. Talagang ito ang buhay na walang hanggan talaga. Doon sa Pilipinas, magnanakaw ka. Dito hindi. Makukuha mo lahat ng mga gusto mong makuha. Ang ganda. Oh, tapos may mga chicks. May mga chicks. Tapos ang tindi doon, yung mga chicks doon, walang relasyon. Basta gusto mo siya, gusto ko na rin niya. Tapos pag ayaw mo na sa kanya, tapon mo na yung kapitbahay mo naman ulit. Pwede. Sabi, ang ganda pala dito. Walang walang relasyon, walang attachment. Yes. Pwede kang magkabit. Hindi ka magkakabit. Pwede ka nang mag-asawa kahit 10 sabay-sabay. Ay grabe, tuwan-tuwa si congressman dun. Kinuha niya lahat. Sige, lahat ng mga babae akin. O may mga alak dyan. Uy, ang mahal nito ah. Libre lang to rito. Libre yan. Sigarilyo, sige. O tapos may nakita pa siya, white powdery substance. Uy, pwede rin to dito. Pwede yan. Lahat ng binabawal nila noon sa lupa, meron yan dito. Libre yan. Maniwala ka, sarap ng buhay mo sa amin dito. Ay, tuwan-tuwa si Kong. Naku, sabi niya, ang ganda pala dito. O sige, tara, inom dito, tagay dyan, singhot dyan, babae dito. Joyride sila. Walang katapusan yung kalsada. Hindi na uubos yung gasolina. Ang dami-dami niya pang pera, pinaliligo niya.
Mantakin mo, lumagpas siya ng isang araw. 2 araw na siya nandoon, nakalimutan niya. Sabi niya, wait lang. Nandiyan dyan na yung elevator. Nakita niya na yung elevator. Bumubusina na. Pit! Ay! Psst! Sabi nung speaker, Kong? Ano ka ba? Bukas butuhan na. Pumunta ka naman sa kabilang kampo. O, di napilitan siya. Ano pa siya, yung mata niya. Sabi niya, hindi pa ako nakakatulog sige na nga. Doon na nga lang ako matutulog sa kabila. Total, may isang araw naman ako doon. Umakyat siya ng pumunta siya sa elevator. Tapos pinindot niya yung letter H, heaven. Iba yung umakyat yung ganon, mga bossing. Umakyat na ngayon yung na yun. Babay pa siya ba kompanyera, balik ako. Bye. So nakumbinsi siya dun sa baba. Sabi nila pangit daw sa impyerno. Sabi nila mainit. Sabi nila ganda-ganda pala dun. Yung palang buhay na pinractice ko sa kalupaan nung ako'y nabubuhay, doon ko pala talaga mamasterin. Ang galing ko, buti na lang magnanakaw ako. Buti na lang nag-congressman ako. Buti na lang talaga nagpolitiko ako. Kung hindi, naku po, talagang baka hindi ko makikita yung lugar na yon. Pagdating niya sa langit, ang ganda naman sa langit talaga. Mga diamante, tapos mga ginto yung nilalakaran mo. Pero na-cornyan siya Paglabas niyang ganon, dito ka naman sa heaven, explore mo na. Wala, kantahan lang ng kantahan ng hallelujah. Tapos may mga lang doon, puros Bible, ganyan. Tapos maririnig mo lang yung salita ng Diyos. Aral-aral lang, may makalapati, ganyan. Tapos yung mga tao nakasmile lang sila. Tapos lang sila, saya-saya lang nila, palipad-lipad lang sila doon. Corny naman dito. Ano ba yan? Sige, ano ba to? Pwede na ba ako bumoto ngayon pa lang? Hindi pa po, sir. Bukas pa po ang botohan. Oo, pangit naman dito. Mabango, maganda, malamig. Pero mas maganda sa baba. Sa baba may chicks, mayroong mga kung ano-anong ipinangako sa akin sa baba Pinangako sa akin ang buhay na walang hanggan, na kasiyahan lang, wala ka talagang problema. O dito, dito, ganito lang. Ganda nga, paraiso. Diyan yung mga prutas. Ayaw ko ng prutas. Gusto ko yung mga crispy pata mga prutas. Tapos talagang, hi, magandang araw po, congressman. Ganun daw ang babay to ng mga tao. Kaya lang, ayoko ng mga ganyan. Masyadong mababay. Ang ganda pa nung bahay niya dyan sa may heaven. Ang ganda pa ng bahay niya sa heaven. Yung doorknob, diamante, yung bintana, mga ruby, yung dingding. Tapos yung niya, basta napakaganda naman. Kaya lang, masyadong tahimik, masyadong parang wala bang dyan? Wala bang dyan? Yung mga tugtog na rock and roll, ganyan. Wala kasi yung mga tugtog, puros mga pangsimbahan yung tugtog Pero talaga makikita mo yung tao, para talaga silang walang problema. Pero simple lang silang mamuhay. Wala silang mga Louis Vuitton, wala silang mga Rolex, ganyan. Basta mga nakaputi lang sila. Tapos, ano lang silang ganun. Pakandirit-kandirit lang sila. Sabi niya, tutulog ko na lang. Tulog ko na lang para pagdilat ko bukas, boboto na ako. Tulog na siyang ganyan. Pagtulog niya, pagdilat niya, maaga na. Yan na, botohan na. Pumunta na siya doon sa kanyang presinto. Siyempre, kinuha niya na yung kanyang ano pangalan mo? Congressman Kolokoy. Kinuha niya na. Ito, akin nga to. Ito nga presinto ko. Precinct number 666. Ito nga, yun nga, dalawa lang yung pagpipilian, talagang bilog na hugis itlog. Pinractice niya pa yung bilog na hugis itlog siyempre, saan? Sinong iboboto mo? Binoto niya, impyerno. Sabi nung BCM, sinut niya sa BCM lumabas pa. Sabi niya, sir, sure ka dyan? Sure ka yan ang iboboto mo? Oo, yan ang iboboto ko. Ang galing mangampan niya.
Ang galing mangampanya nung mga nandoon sa impyerno. Oo, kaya dyan ang iboboto ko. Yan ang gusto ko talaga. Lusot ko. Lusot, mga bossing. O, ayan na. O, dumating na ngayon yung elevator niya. O, sige, bye-bye. Ingat ka doon, sir. Kayo mag-ingat dito. Baduy nyo. Doon na ako sa baba. O, ayun na. So, habang pababa siya ng pababa, mga bossing. O, pababa na siya ng pababa na ganyan. Ayan na. Ayan na. Putragi, sabi niya. Tangina, ba't ganun? Ang bantot, amoy imbornal. O, ba't amoy asupre dito? Pucha, hindi na amoy lechon to Amoy sinusunog na balahibo na to Habang palalim siya ng palalim, painit ng painit. Painit ng painit, mga bossing. Ito na ngayon, pagbukas. Ting! Pagbukas ng elevator, nandun na siya sa impyerno. Anak ng toklay yan. Pagtingin niya, apoy, sinusunog dito, pinapako sa dingding, yung mga kasamaan niya. Oh, tangin na yan. Yung ano pala na yan, yung impyerno pala, putya yan. Hindi ka pala nasasanay sa sakit. Tuloy-tuloy pala kung ano yung sakit na unang naramdaman mo hanggang sa nandoon ka, araw-araw ganun ang mararanasan mo. Sakit na walang hanggan. Nakita niya yung nagbabagang asupre. Oo, yung dagat-dagatang apoy. Nakita niya si Santanas. Si Santanas nakabarong pa. Kitang-kita niya doon, tinatawag siya, halika rito, halika, itutusok kita sa sungay ko. Galit na galit siya ngayon. Wala na, hindi na siya makabalik. Umalis na yung elevator. Oo, mga bossing. Pucha yan. Tinanong niya, sabi niya, kahapon lang nandito ako, natulog lang ako. Kahapon nandito ako Ang ganda-ganda kahapon. Nandoon ako sa Shangri-La, sa Mega Mall. Sa lahat ng gusto kong mall nandoon. May mga golf course pa. May mga beach pa para ka nasa Boracay. Bakit ano nangyari? Ba't biglang naging ganon? Alam mo, sabi sa kanya ni Satanas, tanga. Campaign period. Kaya kailangan ipangako natin sa mga tao lahat ng kabutihan, kagandahan, lahat ng mga mauhusay na mga bagay-bagay, ipangako mo. Dahil ganyan ang mga demonyo. Oh, dahil binoto mo yung demonyo, dito ka ngayon sa impyerno. Ayun na, yari siya. Yung gawain niya naman loko. Yung gawain ni Congressman, rest in peace, naman loko nung siya ay nangangampanya. Tapos pag nanalo siya, ninanakaw niya lahat ng pera ng tao. Puros impyerno ang naranasan ng mga tao sa kanya. Ayun, mga bossing, paktay ka diha. O, dun siya ngayon sa impyerno. Tapos na campaign period, back to reality. Ano ang katotohanan? Ang katotohanan po, ang impyerno ay impyerno. Hindi na yan magbabago. Oh, ayan ang aral ng nakaraan, mga bossing. Kaya wag niyong kalilimutan itong Duterte. Ito, ang ipinapangako nitong mga ito sa inyo ay kaginhawaan sa buhay. Kaya nga kulay green yan. Oo kaginhawaan sa buhay. Team Duterte, 10 lang po yan. Wag nyo nang dagdagan. Wag kayong buboto doon sa mga kupal na mga kandidato na pangako ng pangako sa inyo ng kung ano-ano. Tapos impyerno pala ang ibibigay sa inyo, parang mga jowa nyo. Nangako ng langit, ang ibinigay sa inyo, impyerno. Nung makuha na ang gustong makuha, ayan, impyerno na ang ibinigay sa inyo. Kaya mag-iingat kayo sa mga kandidato na magagaling lang mangako. Nakita nyo yung ipinapangako ni Conti? Nakita nyo yung ipinapangako ni Conti, mga bossing? Kilala nyo si Conti? Yung abogadong mukhang kalyo na aktivista daw. O na tumatakbong party list. Yun yung mga abogado ng EJK ni Laalin Sheila. Ayan ngayon ito si Conti, ang ipinapangako niya, tatanggalan daw ng buwis ang langis. Tatanggalan ng buwis ang ganito, ang ganyan. Tatanggalan ng buwis Putang ina to, sabi ko, luka-luka. Pag tinanggalan mo ng buwis lahat yan, saan kukuha ng pera Pilipinas? Tarantado talaga
tatanggalan daw ng pera buwis at tatanggalan daw ng buwis ang mga pangunahing produkto, tapos itataas daw ng 1,000 plus 1,500 yata ang sahod ng isang manggagawa kada araw. Gago. Luka-luka talaga. Sabi ko nga mga bossing, walang hiyan to. Mas masahol pa mga ako kay Bongbong Marcos to ah. Si Bongbong Marcos nangako 20 pesos na kilo ng bigas lang ah. Pero siya walang hiya, nangako siya ng 1,000 plus na minimum wage. Tapos tatanggalin daw lahat ng tatanggalin daw lahat ng mga buwis. Putangin na niyan. Naniwala naman yung mga tanga-tanga nakikinig sa kanya. Saan kukuha ng pera Pilipinas kung wala ng buwis? Gago ang putragis yan. Ngot ang hayop talaga naman. Diyos ko po, kaya huwag kayong maniniwala sa mga ganyang kandidato ha. Dito lang kayo maniwala sa mga ganitong kandidato. Si Bongo, ang pinatunayan niyan, Malasakit Center, nagtrabaho talaga yan. Si De La Rosa, pulis yan, nagtrabaho ng maigi yan nung panahon ni Pangulong Duterte. Si Jimmy Bondoc, hindi po nangurakot yan. Alam nyo ba na si Jimmy Bondoc, ang daming pera ng kanyang, kasi pagkor yan dati. O ang daming pera ng kanyang opisina. Balita ko nga lumalapit daw sila Mokauson sa kanya at saka kung ano-ano pang mga ahensya ng gobyerno para humingi ng pera para sa kanilang mga programa eh. Dahil ang daming pera ng kanilang opisina noon. Si Jimmy Bondoc hindi nagnakaw. Kahit ang daming pera ng kanyang opisina, hindi nagnakaw. O ito si JB Hinlo. Yan po si JB Hinlo ang naging boss ni Greco Bellica dyan sa Presidential Anti-Corruption Commission. Oh, so anti-corruption to. Talagang inano niyan. Yan yung unang tinanggal ni BBM. Yan yung unang tinanggal ni BBM na ahensya ng gobyerno, yung manghuhuli sa mga kurakot dahil putang ina mga kurakot yata ang mga hayop na yan. So ito naman si Lambino. Malupit ito si Lambino ha. Nagtrabaho rin to sa gobyerno natin at hindi rin ito nagnakaw. At ito ay abogado. Si Dr. Mata. Si Dr. Mata po ay isang doktor at nangangarap na balang araw ay makatulong yung kanyang specialty para makapagbigay ng mas maayos na medical services para sa mga Pilipino. Healthcare services. Si Marcoleta, alam naman natin, yan ang nagtanggal sa prangkisa ng ABS-CBN, ang salot na ABS-CBN, at yan si Marcoleta ay talagang kalaban niya na mga kawatan sa kamara. Si Attorney Vic Rodriguez, dati yan ang rason kung bakit nanalong presidente si Bongbong Marcos. Siya nga daw ang kingmaker eh. Kaya nanalo si Bongbong because of his strategy dahil sobrang talino nito. Now, tinraidor siya dahil nga walang utang na loob ang buwaka ng ina. Kaya ngayon si Rodriguez gusto niyang yung kanyang katalinuhan, kagalingan ay gamitin niya sa ating bansang Pilipinas. Ito naman si Philip Salvador. Akala nyo ba ganyan-ganyan lang si Philip Salvador? Matagal nang dapat tumakbo si Philip Salvador. Pero ang sabi ni Philip Salvador, hindi ako tatakbo nang hindi ko alam kung ano yung trabaho ko. Kaya nga sa loob ng 6 na taon, sumama siya, bumuntot siya kay Senator Bongo. So kung ano yung ginagawa ni Senator Bongo sa kanyang pagiging public servant, talagang tinitake notes ni Salvador at tinitingnan niya yung diskarte, tinitingnan niya kung papaano si Bongo mamuno. Kaya ngayon nang sinabi niya na ready na ako na tumakbo bilang senador, alam ko na kung papaano ako tutulong sa mga mamamayang Pilipino. Kahit artista lang ako, may puso ako, nag-training ako kay Bongo, alam ko na kung papaano maging senador. Kaya ayun, magiging siyang epektibong senador dahil yung kanyang mentor, epektibo si Bongo. So kaya nga siya, magiging na siyang Mr. Epektibo. Epektibo na siya. Diba? Pero itong pinakamagaling sa lahat ng itong mga lineup na ito, itong number 53 sa balota, si Pastor Apollo C. Quiboloy. Yan po ang pinakamagaling sa kanilang lahat. Si Pastor Apollo Quiboloy ang talagang sa lahat ng mga kandidato, real talk, lahat ng mga kandidato sa buong Pilipinas, ang mulat-mula pa
ang merong resibo. Zero corruption ang kanyang panata. Yung certification, yung pong liquidation by certification, babaguhin niya na yan. Ipupush niya magkaroon na ng liquidation by receipt sa lahat ng mga kawani ng at mga nagtatrabaho sa gobyerno. Lalo-lalo mga halal ng taong bayan. Kailangan ang nasa huling sentimo, malaman natin kung saan nanggagaling na punta yung perang, yung budget ng bawat mayor, gobernador, congressman, senador, presidente, vice president. Siya ang magiging konsensya ng bawat Pilipino diyan sa Senado. Siya po ang magiging konsensya. At sabi nga niya, ipinapangako niya, walang kakampi, walang kaibigan, walang kapatid sa kanya. Kahit daw kasama niya sa partido, kapag hindi pumirma sa magandang adhikain niya, talaga namang i-expose niya. Dahil si Pastor Apollo Kibuloy, ganyan talaga. Kung makikita niyo, siya lang ang may resibo. Siya lang ang merong nakita ng nagawa sa bayang Pilipinas, pati sa kanyang nasasakupan ng pribado pa lamang siya. Hindi pa siya tumatakbo at wala pa siyang kapangyarihan sa gobyerno. Yan ang katulong ni Pangulong Duterte at ang best friend ni Pangulong Duterte. Bago pa man nabuhay itong mga dikit ng dikit kay Duterte, magkaibigan na po sila. Piskal pa lang si Pangulo, magkaibigan na sila. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila iniiwanan ng isa't isa, kaya matindi ang tiwala ng bawat isa sa bawat isa. So 10 lang po yan, ha? Meron pong Glory Mountain, Prayer Mountain, meron pong Kingdom na may 75,000 seating capacity. Mantakin mo. Bayang Pilipinas nga wala niyan. Mantakin nyo, ha, merong 6 trillion na pera Pilipino. Taon-taon. Taon-taon, ha. Oo, samantalang sila Pastor Apollo Kibuloy, 40 years, nakuha na nila lahat ng mga ari-arian na yan, lahat ng mga napakagandang mga bagay na yan, nakuha nila lahat dahil sa kanyang kagalingan. Dahil siya ay magaling na leader, dahil siya ay mahusay na pinuno, dahil siya ay mahusay na ama, nagawa niya yan sa kanyang nasasakupan. Yan ha, kaya number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy, ito lang po, 10 lang po yan. Okay, pinapaliwanag ko ulit. Importante po na 10 na lang yung iboto natin. Wag na tayong bumoto ng iba. Oo, para at least yung 10 natin, may plus 2 tayo pagka iniwanan natin na blanco. Huwag niyong isipin na madadaya tayo. Baka pasukan nila yan. Baka pasukan nila yan. Again, gawin nyo na lang 10. Yung 2 na yan, leave it blank. Kasi nga, plus 2 yan sa atin, minus 2 yan sa mga kalaban natin. So, aangat tayo. Yung iba, nandun lang sila. Kasi nga, hindi natin ibinibigay yung ekstrang boto natin sa kanila. So let us just give all our votes to itong 10 na to. Wag na tayong walang labis, walang kulang. Yan na yan. Yan na yan. Sila na yan. Lagi ko sinasabi kung dadagdagan nyo pa yan ng 2, sinong dadagdag nyo? Halimbawa, ang idadagdag nyo si Camille Villar at saka si Amy Marcos, di ba? Idadagdag nyo ganon. Si Amy Marcos, may mga botante yan na hindi boboto dyan sa Duterte dahil yung mga botante ni Amy, mga alyansang kupal yan eh. Parehas, si Camille Villar, alyansa yan. So yung mga botante ng alyansang mga tanga, boboto dyan sa 2 na yan. Hindi naman boboto yung alyansa sa 10 na to. Imagine mo, lahat ng boboto sa 10 na to, boboto dyan sa 2 na yan. O di naging 2 grupo yung boto nila, boto ng alyansa at saka boto natin. Nasaan sila? Di nandun sila sa ibabaw, tayo ngayon nandito sa baba. May malalakas na mga kandidato din. Di baka nalaglag pa yung mga nasa bottom natin. Imbis na yung 10 umaangat ng ganon, ang nangyari itong 2 nasa ibabaw no 10. Inaangat natin sila. Lugi tayo ron. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin? Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin? Kasi again yung mga alyansang kupal, hindi yan boboto sa atin. Itong boto natin, hindi rin tayo boboto sa alyansang kupal. Kaya lang inendorso tong 2. Di obligado tayo ngayon na iboto tong 2. Yung boto ng Duterte plus yung boto ng alyansa,
O sino ngayon ang maraming boto? Eh di yung dalawa na isiningit lang natin. O di may pag-asa pa ngayon na malaglag yung mga kandidato natin. Imbis na sana plus 2 points tayo, hindi ba? O kaya mag-isip kayong maigi. Yan po ang ano niyan, yan po ang mathematics niyan, ha? Oo, hindi po ito joke time. Importante po ito. Si Pangulong Duterte na mismo ang merong gusto nito. Ito, pakikinig ko sa inyo. Mga bossing, ito papakita ko sa inyo kung ano ba ang instruction ni Pangulong Duterte sa atin. Pakinggan yung maigi. Baka naman kasi sabihin nyo, binubudol namin kayo. Madami kasi diyang galing-galingan. Madami diyan kasi talaga sa ano na talagang mga Amy Marcos loyalista talaga yung mga yan. Marami talaga diyan ng mga kahit mga kasamahan nating vloggers, mga loyalista kay Amy talaga yan. Noong nakita nila na si Amy talagang wala nang ginagawa, puro pariwara na, talagang hindi na tumutulong at talagang manggang-mangga na, nung nagsalita si Inday na Mangga na rin sila. Galit na rin sila kay Mangga, nakikigalit na sila kay Mangga, nakikigalit. Pero nung biglang inendorso ni BP Sara na personal na endorsement niya, aba nagbalikan yung mga engot. Oo, biglang Amy to the max ulit sila. Sabi ko, hindi tayo dapat ganyan. Dapat consistent tayo. Kapag loko-loko, hindi na natin dapat yan binibigyan ng pagkakataon. Kapag lahing magnanakaw, hindi na natin dapat yan binibigyan pa ng pagkakataon. Alam nyo kami, ito hindi na lang natin ikukumpara. Pero kami mga banateros, ganito ang panindigan namin. Noong panahon ng kampanyahan, ako'y Ilocano, ang pamilya ko ay solid bongbong loyalista yan. Yung sa senior pa talagang mga loyalista na kami. Kalaban na namin yung mga Aquino na yan noon pa. Wala sa lahi namin ang mga liberalist. Walang mga liberal sa amin. Puros kami mga loyalista dahil solidot na purong Ilocano kami. So ang unang choice din namin si Bongbong Marcos talaga. Kung tatakbo kung si Bongbong Marcos magiging presidente or kahit senador, kahit na binoboto talaga namin yan. Kasi nga, bulag din kami noon, loyalista rin kami. Kaya lang, mga bossing, ganito, noong sinabi ni Pangulong Duterte, dahil nga syempre, ang ating principal, ang ating mahal, si Pangulong Duterte, siya ang ating ama. So, nung sinabi ni Pangulong Duterte na hindi ko yan iboboto, hindi ko yan i-endorso, kasi ganito yan, mahilig sa coke yan, ganito, weak leader, merong baggage, so, ganyan. So, wala daw talagang kwentang tao. O anong gagawin ng mga banateros? Siyempre, ang pinaka doon, maghahanap kami ng kandidato. Pero biglang nagulat kami, si Inday Sara, ikinampanya ni Inday Sara. So, kami bilang DDS, meron na sana kaming dahilan para ikampanya si Bongbong, di ba? Kinampanya ni Inday. Doon tayo kay Inday. And so on, di ba? So kasi gano'n ang lahat ng mga dahilan ng mga Pilipino na nabudol ni Bongbong dahil kay Inday Sara. So kami, gusto man namin si Inday Sara, sabi na lang namin, hindi. Kung ano yung sinabi ni Tatay Digong, doon kami. Iboboto pa rin namin si BP Sara bilang Vice President namin, pero sa Presidente, maniniwala kami kay Pangulong Duterte. Anong ginawa namin? Naghanap kami ng kandidato. At eto na nga ang hindi naman namin pwedeng iboto si Leni Robredo dahil sobrang hard pass talaga yun. Hindi naman namin pwedeng iboto si Lacson. Hindi, lalong-lalong hindi namin pwedeng iboto si Pacquiao. Si Rastaman na yung mga susunod. Eto ngayon si Isko, ang daming mga batikos kay Isko, kesyo ganito, kesyo ganyan, komunista daw, ganto, ganyan. Pero nakita namin na pinakamalapit si Isko Moreno kay Pangulong Duterte. Hindi siya sumipsip kay Pangulong Duterte, pero yung serbisyo niya itinulad niya sa serbisyo na ibinigay ni Pangulong Duterte sa Pilipinas at sa Davao. Sa loob lang ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon, pandemic pa, naayos ni Isko Moreno yung Maynila. Maynila to sobrang gulo, dumi. Baho ng Maynila, pero 3 taon, pandemic pa,
nasa ayos ni Isko Moreno yung pandemya. Tapos, katulad ng ginagawa ni Duterte, umiikot din siya sa pagkagabi, nagsasaway siya ng mga, kasi may curfew nagsasaway siya ng mga nasa labas pa, nang huhuli siya ng mga lumalabag doon sa curfew. Talagang siya, hands-on siya. Yung mga nangungurakot na mga MTPB niya, pinupuntahan niya at sinisisante niya, pinibidyo nila. So parang nakita natin na may gusto si Iskong patunayan na meron ang kanyang panunungkulan ay tatak Duterte. So katulad ng ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa amin, basher din kami ni Isko dati. Basher kami niyan kasi nga for some time inaway ni Isko si Pangulong Duterte Nagkaroon sila ng conflict dahil sa COVID ngayon ayaw sumunod ni Isko doon sa mga inuutos ni Pangulong Duterte dahil nga syempre pag mayor ka, meron kang sariling desisyon para sa nasasakupan mo So inaway din natin siya. And then pinatawag tayo ni Isko, katulad din ni Pastor, 'di ba? Pinatawag kami para kausapin at sagutin lahat ng mga tanong namin. Ganun din kay Isko, pinakita niya sa amin lahat ng mga ginawa niya, yung eskwelahan na naka-aircon na, yung ospital na malaki, ospital ng Maynila, yung mga tulay, yung kanyang relief operations, yung kanyang social amelioration program, ang galing. Kaya nakumbinsi kami, kasi nga may resibo. Maganda yung nagawa sa Maynila. Yun yung ibinoto namin, natalo. So, okay lang. Sa akin, okay lang na natalo, okay lang na nandoon kami kay Isko, natalo kami. Basta importante, sumunod kami kay Tatay Digong, sumunod kami sa prinsipyo. Ayan na nga, nangyari na to. Nangyari na yung kabulastugan ni Bongbong Marcos. Mas lalo kaming naging proud na ang ibinoto namin yung natalo. Kesa naman, hindi kami sumunod kay Tatay Digong, bumoto kami dito kay Bongbong, di kasama kami ngayon doon sa mga nagsisisi at mga nabudol. Hindi man kami nanalo, pero tama yung desisyon namin na bumoto sa tamang tao. Kayo, bumoto kayo sa maling tao. Hindi na natin mapatanggal yung cancer na yan. Hindi na natin matanggal yan. Nandiyan na yan hanggang sa mamatay na lang tong bayan na Pilipinas. Hindi ba? Sino ngayon ang may kasalanan? Yung bumoto. Kaya merong isang kupal na talunan dyan sa Sarangani ba yan? Merong isang kupal na mayoral Tibet dyan sa Sarangani na talagang ipinupush niya si Aimee at nagagalit siya sa mga PDP candidates dahil hindi tinatanggap si Aimee na gumagamit siya ng picture ni Pangulong Duterte sa kanyang profile picture para magmukha siyang Duterte, pero tumakbo pala siya under sa Uniteam. So talaga palang yung loyalista ang kupal. Kaya nga mag-ingat-ingat kayo. Kasi dito sa atin sa Duterte, madami dito na mga dating mga Marcos loyalist na kapag nakahanap ulit ng paraan ng dahilan para makabalik bilang mga Marcos loyalist, gagawin ulit nila yan. Basta solid Duterte lang tayo, solid nagmamahal tayo kay Pangulong Duterte. Ano ang instruction sa atin? PDP laban. Hindi naman PDP si Aimee. Diba? Hindi naman siya PDP. Siya ay alyansa. Kahit umalis siya doon, ano mo sabi ni Toby Chanco, noong spokesperson, yung campaign manager ng alyansa, ang sabi niya, nakakatulong pa sa amin yung endorsement na yan kasi at the end of the day, alyansa pa din sila. Gets nyo? Kaya ito ang mensahe ni Pangulong Duterte sa ating lahat. Kalimutan nyo na daw siya kung hindi nyo susuportahan ang PDP niya. Mahal nyo ko? Yan ang sinasabi ni Pangulo Dati, di ba, mahal nyo ako. Gusto nyo ang ginawa ko sa Pilipinas. Wag nyong iboto yan. Masamang tao yan. Adik yan. Ganito yan. Anong ginawa nyo? Binoto nyo pa rin. Ngayon, tinatanong niya ulit kayo. Mahal nyo ako? Kung mahal nyo ako, iboto nyo yung PDP ko. Kasi yung PDP ko, yan ang magsasalba sa ating bayang Pilipinas. At the same time, magsasalba yan kay BP Sara. Kalimutan nyo na daw siya kung hindi nyo susuportahan ng PDP niya. PDP niya. Sino ba yung PDP? Yung 10. Ito po yung PDP, mga bossing. Ayan, Ayan yung PDP, Wala naman dyan Aimee Marcos,
Hindi ba? Bago lang to yung sinasabi ni ano na to Yang sinasabi na to ni Hanilet, bago lang to PDP niya. Sa 10 lang po yan. So, wala naman siyang sinabi na wag niyong kalimutan yung PDP ko at saka yung dalawang inendorso ni Inday Sara. O tandaan nyo nagsalita na din si Robin Padilla. Si Robin Padilla ay presidente ng PDP. Ang sinabi ni Robin Padilla, inendorso niya si Amy Marcos hindi para sa PDP. Hindi siya nagdidesisyon para sa PDP. Kahit presidente siya ng PDP. Nagdesisyon siya pang sarili. Sarili ko to. Ako to. Robin Padilla na normal na tao, i-endorso ko si Amy Marcos. Idadagdag ko siya doon sa 10 kong kandidato. Hindi ba? So personal niya yun. Hindi ibig sabihin, dapat nyo nang sundin yun. Ang dapat na sundin natin, si Pangulong Duterte pa din. Dahil alam natin, si Pangulong Duterte, talagang focus yan doon sa kanyang 10 lang na kandidato. Pakinggan ninyong maigi ito. Sige, ma'am. Sige, Dito, ma'am. sige. Sabi niya, ako daw ang ano. Pakilapit. Kalimutan niyo daw siya kung hindi niyo daw suportahan ang PDP niya. Ay, of course. Ano yan? Straight yan. Kalimutan na lang daw. Oh. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. So, ma'am, Tapos nag-ano kami ng ano. nang Kasi memorize ko ang Psalms 23. The Lord is my shepherd. Dalawang beses I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restoreth my soul. He leadeth me the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. wow, power. Thy rod and staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Dalawang beses ko niyan. Wow. Surely goodness and mercy. Sabi ko, hindi maybe surely. Surely goodness and mercy shall follow. Nag-sharing mo, ma'am? Memorize ko man kasi yan. Favorite ko kasi yan. Share pa kayo mo memory, ma'am. Tsaka yung niya, ang tawag nito. Kumusta yung tulog, ma'am? Kanang okay lang ka daw namin yan? Okay, pakiramdam niya. yung mababait yung mga yung bago na guard diyan. Sabi niya ina-assist. Oo nga eh. Di ba nagsabi sa akin yung malagtangkad na lalaki? Ma Duterte. Imagine, ganyan kagaling si Duterte kahit hindi na Pilipino, Duterte, gumagano Duterte. Bilib na bilib kasi talaga. Bilib na bilib talaga yung Europe actually. Bilib na bilib yung Europe dahil dito sa nangyari na to. Alam nyo ba, yung mga Pilipino daw ngayon dyan sa The Hague, di ba galing sila sa mga kanya-kanya nilang mga bansa, Tapos pag nalaman daw na papunta sila sa Hague and nalaman na Pilipino sila, kahit sa kanila, halimbawa nasa Switzerland ka pa, di ba? So siyempre magkakatsikahan yan. Where are you going? We're going to The Hague. You're Filipino? So you're going to the President Duterte? Alam na daw nila na kapag Pilipino, kahit nasa, halimbawa, kasi magkakatabi na yan pero malalayo mga biyahe yan. 14 hours, 19 hours, ganyan. So halimbawa, ikaw nasa Paris ka, tapos nandoon ka sa istasyon ng tren, yung tren na yun papunta sa Hague. Alam na nila kagad, hey, you're going to The Hague? So you're going to President Duterte? Ganun daw yung kahit yung bus drivers. Halimbawa, Pilipino ka. Buwaba ka sa istasyon. Tapos sa istasyon, may bus papunta dito. Alam na daw nung bus driver, pag Pilipino, so you're going to your president? Talagang alam na daw. Kumbaga, sa buong Europe daw, ganun na. Alam na yung mga Pilipino talagang they pay homage kay Pangulong Duterte. And it's a good thing para sa atin. Sabi ko nga, yan yung isa talaga sa pinakamalaking pagkakamali ni Bongbong Marcos yung ipagkanuno si Pangulong Duterte. Kasi nakilala ngayon ng buong mundo kung sino talaga si Pangulong Duterte at kung gaano talaga kamahal si Pangulong Duterte ng mga Pilipino. Mantakin mo itong mga OFWs, mga migrant workers natin dyan sa ibang bansa, lalo na yung mga dual citizen na, parang mga bubuyog yan. Wala yang ginagawa kundi trabaho, bahay, trabaho, bahay. Ganun na yan. Halos na nga daw, hindi na nakakalinis ng mga bahay nilang sarili yan Yung mga pagkain nga daw nila, karamihan nga daw, tuwing linggo na lang sila nakakapagluto nakakapagkain ng
mga lutong bahay. Pero dito sa nangyaring ito sa Europe, nagugulat daw yung mga ibang lahi na you're spending time as in your weekend there, you're spending your holiday, your day off, and sometimes you're taking a leave just to stay there. What kind of a person is this Duterte? So doon nila nalalaman na ay talaga, magaling pala talaga, bakit nakakulong dyan? So doon ngayon, habang pinapaliwanag mismo ng mga Pilipinong nagmamahal kay Pangulong Duterte itong kanyang kinalalagyan ngayon, mas lalo nilang sinasabi na ay putang ina, talaga palang hayop itong mga Marcos na ito, no? Kasi when you search the name of his father, Marcos Sr., you will see a lot of human rights violations. So, demonyo pala talaga tong pamilya na to. Na ipasa hanggang sa anak yung kahayupan. So, malamang pati sa mga apo na ipasa rin yan. Diba? So, nakikilala ngayon lalo nitong buong mundo na meron tayo ngayong presidente rito na loko-loko. Kita mo naman 25% na lang yung approval and trust rating. Saan ka pa? Mantakin mo katulad dito, yan na lang sa approval and trust rating. Tingnan mo kung gaano kagago itong Kongreso. Yung kanilang Speaker of the House, meron na lang ilang percent? 14% na lang ba yun yung survey nila? Tingnan nga natin. Tingnan natin yung survey nila ha. Wait lang. Ayan yung survey nila. Tingnan mo. At 14% si Romualdez. Mantakin mo, ang isang Speaker of the House na may 14% approval and trust rating, ipina-impeach yung merong pinakamataas na tiwala ang taong bayan. Kabubuhan, di ba? Sobrang kabubuhan yan. Ngayon, kaya magtataka yung mga congressman na kahit anong paninira nila kay VP Sara, hindi tinatablan si VP Sara. Bakit? Ang naninira, 14% lang yung tiwala ng tao, tas yung sinisiraan, 61% eh. So paano nyo hihilain pababa, hindi nyo nga mai-push pataas yung tiwala ng taong bayan sa inyo? So dito sa Pilipinas, pag nakita pa to, what? So you are saying that your vice president has the highest or have the highest trust rating amongst all the co-equal branches of your government, and she's impeached? So ano kayo dyan sa Pilipinas? Mga demonyo kayo? Yung magaling, yung nagtatrabaho, tinatanggal nyo? Tapos yung pinakamababa, yun na nagpapatanggal dun sa magaling? Anong klase yan? Diba? Ayan 14% mga boss, ayan 14%, tapos ayan 61%. Putay na, paano mo i-justify yan ngayon? 'Di ba? How can you justify this na inimpeach ng 14% yung 61%? Kagaguhan, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga bossing, sa totoo lang, ano talaga tayo dito? Solid na solid talaga tayo dito sa ating ipinaglalaban. Bagamat wala tayong natatanggap na kahit na anong sweldo mula dito, alam natin na para sa bayang Pilipinas itong ginagawa natin. At yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, mas lalo lang nilang pinatunayan na wala talaga silang ganito. Wala talaga silang utak. Naniwala sila sa mga komunista eh. Ngayon, sinong sisisihin pagdating ng panahon? Ang sisisihin, yung nagdesisyon. Sino nagdesisyon? Si Boying ba ang nagdesisyon? Hindi, si Bongbong pa rin. Kaya nga sinasabi ko, tanga talaga si Bongbong eh. Tanga si Bongbong na hinayaan niya na magdesisyon para sa kanya itong mga tao niya. Alam mo, Bongbong, kahit hindi ka magsalita tungkol dito, sa'yo babagsak to. Bakit? Kasi nga, chain of command. Ikaw ang pinuno ng bayang Pilipinas. Kaya lahat ng kabulastugan, kabulbalan na nangyari sa administrasyon mo, lahat yan babagsak sa pangalan mo. Kasi nasa history ka na ng Pilipinas yan. Yung mga DOJ secretary mo, sila Remulla, sila SILG, John Vic Remulla, makakalimutan na ng taong bayan niya mga yan pag wala ka na sa pwesto. Pero ikaw, may a-attribute sa'yo lahat ng kagaguhang nangyari during your term. Kaya malaking pagkakamali na nakipagkasundo ka sa mga komunista at terorista. Na malaking pagkakamali na nagsinungaling kayo sa taong bayan at tinrider nyo yung taong bayan, because you will go down in history
na pinakatangang presidente sa buong Pilipinas. Mantakin mo ang trust rating mo sa lahat ng itong panahon na to 25%. 25%. Pucha, nung pinakita natin yung mga trust ratings ng mga previous presidents ng 3 taon nila sa serbisyo. Ikaw, Bongbong, ang pinakamababa considering na meron kang 31 million na bumoto sa iyo, 31 million ang bumoto sa iyo. Pero mas mataas pa sa iyo ang boto mas mataas pa sa iyo yung first 3 years ni Gloria Macapagal Arroyo. Pumalpak na yan si Gloria Macapagal Arroyo ng initial na 3 years niya nung kay Erap. Nung inassume niya yung last 3 years ni Erap, palpak na yun. Pero at 33% siya, alam nyo ba nag-negative 12 pa yan si Gloria for some time? Pero yung first 3 years niya, 33%. Ikaw 25, 31 million pa yung bumoto sa'yo. O anong tawag mo dun, Bongbong? Ayan ang malaking pagkakamali mo. Nakipagkampi ka sa mga kalaban ng pamahalaan. Nakipagkampihan ka sa kalaban ng pamahalaan para lang yung inyong pangarap sa politika ay maano ninyo. Yung pangarap ninyo sa politika ma-sustain ninyo at saka yung kalaban ninyo sa politika ma-persecute at masira ninyo. Again, sino nang mga sumira sa mga Duterte? 8 diretso. Ano nangyari? Yung 8 diretso, putang ina niyan, hindi na makatakbo ng senador, puro party list na tinatakbuhan. Dadaluhan na lang yung tumatakbo sa kanila. Umalis pa sa Liberal Party si Bam Aquino. Tapos ito si Kiko Pangilinan, puta, sa sobrang inis ng tao sa kanya, kahit kumain siya ng dahon ng saging, naiinis pa rin yung tao sa kanya kasi nga, inaway ang mga Duterte. Hindi ba? O, ito si Trillanes, tingnan mo, nagmamakaawa na si Trillanes. Anong sabi ni Trillanes nitong mga nakaraan? Ayan ang sinabi ni Trillanes, nagmamakaawa na si Gago. Para daw siya sa bayan. Alam ko na feeling nyo akong sumira kanila Duterte. Pero hindi ko pipilit ang sarili ko sa inyo para ako sa bayan. Tingnan nyo, mukha ng aso, negative 11. Alam niyo yung kalaban niya na kandidatos, yung malapitan, ayaw ng kalookan dyan. Oo, meron din yan mga kasong itinatago. Meron pa nga daw kaso ng drugs at saka ng rape yan Di umano Pero tingnan mo, mas pinipili pa ng tao yung kalaban kaysa sa kanya. Alam niyo kung bakit? Ang tingin ng tao sa mga kumakalaban sa mga Duterte na nagtrabaho sa bayang Pilipinas ng tapat, mga asong galisin. Kaya ang tingin nila dito kay Trillanes, asong galisin. Cancer na ayaw nilang makuha. Kaya hindi pa man kumakapit, kinikimotherapy na nila. Ano nangyari kay Trillanes? Wala naniniwala sa kanya. Ang naniniwala na lang sa kanya yung kausap niya sa salamin. Yun na lang ang naniniwala sa kanya. At saka yung mga galit sa mga Duterte na, ano nangyari sa mga galit kay Duterte? Nangamatay na lahat. Hindi ba nangamatay na lahat yung mga galit sa mga Duterte? So, yun nga yung sinasabi natin na, if God is with us, who will be against us? Alam natin na si Pangulong Duterte ay sugo rin yan ng langit. Binadala ng langit yan sa Pilipinas para ayusin ang bayang Pilipinas. Tapos pinipilit niyong sirain. Diba? Si Pastor Apollo Kibuloy, ganun din. Ginawa niya ang lahat. Naglingkod siya sa Panginoon para ayusin ang kanyang simbahan, and after that, ayusin ang bayang Pilipinas. Pero anong ginagawa niyo? Sinisiraan niyo. So ngayon, ganun din ang nangyayari dito kay Pangulong Duterte na every time that you are trying to put him down, sabi nga, you can never put a good man down. Every time that you're trying to put him down, the people whom loved him very much, inaakyat siya, inaangat siya. No amount of politics, no amount of money, and no amount of media mileage can put the Dutertes down. Kasi tao mismo ang nagmamahal at nag-aangat sa kanila. Nandun siya sa salamin kasi sabi nila, alam nila, sinabi niya ako, chop suey daw, nilulutuan. Yung chop suey!
So, ibig sabihin, ma'am, na kakausap. So nakakatuwa kasi si Pangulong Duterte daw, yung mga chef daw dyan sa The Hague, tinatry ng lutuan ng mga yung mga available na gulay na meron sila dyan, tinatry na nilang lutuan si Pangulong Duterte ng pagkain na makakain niya. So ang galing. Akala talaga nito. Bobo talaga tong mga makakaliwa eh. Akala nila, pag pinadala nila dito si Duterte, maghihirap si Duterte. Kung ako sa kanila, dito nila pinakulong sa Pilipinas yan. Wala pa 1 linggo, patay na yan. Hindi totoo sa kalunos-lunos na itsura ng kulungan natin, yung sobrang init, baho. Anak ng tinapay, walang tatagal na 80 anyos dyan. So kung talagang gusto nyong parusahan si Pangulong Duterte, dapat dito nyo pinakulong. O putya, pinakulong nyo dyan, ang ganda-ganda ng estado niya dyan. And with Pangulong Duterte that's very charismatic, tinan mo, kaibigan na daw niya lahat yung mga tao dyan. So, again, kung pinadala niyo si Pangulong Duterte dito to rot and to really suffer, sorry, pinadala niyo lang siya sa hotel na hindi lang siya pwedeng lumabas. Pero he's well taken care of dito sa lugar na ito. May siya ganang Pilipino po. Nakakaon siya yung Pilipino. Wow. Ticket, alam na nila kung saan kami pupunta. Alam na nila. We know, you go to Duterte. Okay. Mamalita pa, ma'am. Yan, oh. Ma'am, pwede pakiulit yung message ni PRRD sa taong bayan. Kalimutan nyo lang daw siya kung hindi nyo suportahan yung PDP niya. Ala. Pakalimutan nyo na siya kung hindi nyo suportahan yung PDP niya. Again, sino yung PDP? Sino yung PDP? Ulitin natin. Sino yung PDP? Ito po yung PDP, ha? Bondoc, De La Rosa, Go, Hinlo, Lambino, Mata, Marcoleta, Quiboloy, Rodriguez, Salvador. Yan lang po. Ang ganda pa ng numbers, so halos magkakadikit. Diba? Magkakadikit to. 28, 22, 30, 34, 42, 38, 53, 56, 58. Si Jimmy Bondoc lang yung nalayo. Pero kung titingnan mo, bawat block, meron tayong kandidato, ha? Si Pastor Apollo Quiboloy, pangalawa sa kanan, sa dulo. Kirubin, tapos siya. Pangalawa, doon sa kanan na part ng right side ng balota. Make sure na dalhin nyo ito, i-print nyo ito, dalhin nyo sa presinto. Malapit na. Anong na ngayon, April 19 na. Diyos ko po, 1 buwan na lang, less than 1 month na lang, boboto na tayong lahat. Yung kalaban natin, hindi na nangangandidato, mga bossing, ha? Hindi na nangangandidato mga putang ina, baka mandaya yan. Kaya nga importante tong 10. Hindi na nangangampanya yung mga kupal, nakikita nyo? Takot na silang mangampanya kasi nga ang sigaw ng tao, Duterte. Kaya nga sigurado ako na talagang galit na galit itong mga kandidato. Nilalaglag na nga nila si Abalos eh. Nilalaglag na nila si Abalos para lang maipasok si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino. Baka sakaling makuha nila yung boto ng mga Liberal Party. Kasi nga wala na talagang may gusto sa kanila. Ang yabang-yabang nito ni Bongbong na yung kalaban natin hindi makakumpleto. Sila ilang partido na nga, putang na nilaglag pa nila yung mga kasama nila. Para lang makuha yung dadalawang kandidato ng Liberal Party. At baka sakaling iboto din sila. Yari kayo ngayon, o ngayon Abalos, di ba? Wala kang kasing kwentang politiko, Abalos. Kaya pwede kang ibigay ng alyansa dahil wala ka namang kwenta eh. Ikaw naman sa lahat na sa inyo yung pinakawalang silbi. Ano ba nagawa mo sa Mandaluyong? Buti na lang, nasa inyo yung Mega Mall eh. Wala sa inyo yung Mega Mall. Anong tsura ng syudad mo? Diyos ko po, tagal-tagal, puro kayo lang namuno dyan. Hindi naman umunlad ang buhay ng mga tao dyan. So yun yung sinasabi natin. Hindi nangangampanya yung kabila. Kaya nga nagpa-endorso na lang kay VP Sara. Kasi nga hindi na sila makaikot. Ang sinisigaw ng tao, Duterte, PDP straight. Di ba sabi nila mag-iikot na daw sila sa Mindanao. O ano nangyari? Ba't hindi natuloy? Yung pag-ikot nyo sa Mindanao, akala ko ba Bongbong mahal ka ng mga Pilipino? Bakit hindi ka makapag-kampanya sa Mindanao? O, di ba? O, hindi na natuloy yun. Di ba? Yabang-yabang nila. Punta na ng Mindanao. Iikot na daw sila. O, putya yan, o. Mantakin mo, natapos na lang lahat yung botohan.
ng mga OFW, hindi pa kayo nagpakita sa mga OFW kahit minsan. Anong klaseng kampanya yan? Kutsang yabang-yabang nyo pa naman. Samantalang si Pastor Apollo Kibuloy, kapag nangampanya buong Pilipinas, sabay-sabay. Oh, ang dami nagmamahal kay Pastor. Ang dami nagmamahal kay Pastor Apollo Kibuloy. Tinan mo, pag may kampanya si Pastor Apollo Kibuloy, sinong pinadadala? Yung mga taong nakakakilala sa kanya. Sino yung mga yun? Kami. Sila Bisdak, sila Jay Guevara, Banateros, Bisdakeros, lahat pinadadala, nagsasalita, nangungumbinsi ng mga tao kahit hindi miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit? O, hindi ba? Kasi nga, totoong tao si Pastor at totoong tao din yung mga totoong istorya yung mga dinadala ng kanyang mga spokesperson sa ground. Bongbong, walang maipadala yan. Yung mga senador nila, walang mga maipadala yan. O kaya ngayon, ang galing-galing ng PDP, kahit saang lupalop ng Pilipinas, nakakapagkampanya sila. Bakit? Kasi nga, malinis ang kanilang record. Si Pastor Apollo Kibuloy, nakakapangampanya kahit nasa kulungan. Bakit? Kasi nga maraming nagmamahal sa kanya. Ayun yun. Maraming mga nagmamahal sa kanya at maraming mga naniniwala at maraming may gusto noong mga kaya niyang gawin sa Pilipinas. So doon tayo, di ba? Di ba? So yan lang yung PDP. Straight, 10 lang yan. Oh, ang sabi ni Pangulong Duterte, kalimutan nyo na ako pag hindi nyo ibinoto yung 10 na yan. 10 lang, 10. Wala nang iba. Wala na kahit sino pang umepal dumikit dyan, 10 na lang yan. Huwag nyo nang dagdagan. Pinakamaganda, huwag nyo nang dagdagan. PDP niya, sabi niya. Yun talaga. Sabi ko, this time ang mo. PDP. PDP. Ma'am, kumusta ka? Murag malipayan lagi ka karon. Malipayan ako. Hair, ma'am. Wala, shampoohan si Ali. Pero si PRD, ma'am, kumusta? Okay lang siya. Kaloy, sige no. Thank you. Thank you. Ayan di ba? May mga sulat pa silang binibigay para pagpasok kay PRD, may padala nila yung sulat. Alam mo, nakakatuwa tong ganito kasi talagang si PRD daw, every time na may pumapasok daw sa kanya, sinatanong daw niya na, nandiyan pa sila sa labas? Oo, nandyan sila sa labas, ha? Hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. 1 buwan na ako mahigit dito, magdadalawang buwan na ako, nandyan pa rin sila. Oo, nagsasakripisyo sila para sa'yo. Hindi daw siya makasilip, bawal eh. Pero, tinan mo ang sakripisyo ng mga tao, gumagastos, uma-absent para lang ipakita. Tapos matatalo yung PDP laban? Hindi ako maniniwala. If matatalo ang mga kandidato natin, sigurado ako dahil dinaya. Oh, totoo yan. With all these people, kasi when you say PDP, 10 yan. Wala ka ng dyan. Kahit ano pang sabihin mo, wala ang tao, iboboto na kagad yan, 10 na yan. Pangulong Duterte na nagsabi eh. So imposible na matalo pa itong ating mga kandidato. Kaya wag na natin silang bigyan ng tsansa. Kailangan talaga malayo yung agwat natin. Kasi kapag medyo dikit yung laban, delikado. Yung si Pastor Kibuloy tsaka si Marcoleta, kaya hindi yan lumalabas sa survey. Ayaw ng mga komunista dyan. Kaya yung survey na yan ng mga commissioned, talagang ima-mind condition nila kayo. Ilalaglag talaga nila yan, dalawa na yan, maniwala kayo. Si Marcoleta at saka si Pastor Kibuloy, ilalaglag nila yan. Ayaw nila yan na magkaroon ng kapangyarihan, lalong-lalo na national. Ayaw nila yan. Kaya yung iba dyan, dinidiscourage na kayo na iboto. Sayang boto natin kay Marcoleta at saka kay Pastor. Hindi sila pumapasok sa survey. Wag ganon. Basta iboto nyo, Duterte. Imagine nyo, sa dami ng natin, members ng INC and members ng KOJC, may papanalo natin itong 2 kandidato na to. Kailangan talaga makapasok itong mga kandidato na to. Itong 10 na ito, kailangan makapasok ito para bumalik yung balanse dito sa bayan natin Pilipinas. Okay. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Thank you very much sa inyong pakikinig sa wala akong kwentang balita.
Yung intro natin na pasasakitin ng mga puso ng mga animal, demonyo, satanas, hudas, magnanakaw, mga kupal, kumag, sindikato, koratong baliling, at mga switik, salot, putok sa buho sa gobyerno, mga hudas, barabas, hestas. Sana ay nasaktan kayo at sana huling tulog nyo na yan. At kung matutulog man kayong mga magnanakaw kayo mamayang gabi, sana'y hindi na kayo magising. Mga buwisit kayo. Again, maraming salamat po. Mabuhay kayo. God bless us all. God bless the Philippines. You're amazing. PDP Laban Straight. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili